Trending na naman sa social media mga bossing yung pangalang Boy AC Garage dahil sa issue ng pambabasto. So kung matatandaan nyo, correct me if I'm wrong ha, last year yata or last year, nagkaroon na rin siya ng issue na binastos niya yung mismong buyer na bumili ng sasakyan sa kanya na tumirik kasi. Parang kabibili pa lang tumirik na tas gusto nilang isole at ayaw yata niya pumayag. So hindi naging maganda yung takbo ng usapan. So nag-trending yon. So marami sa inyo nakapanood. And this time, meron na naman pong trending video kung saan yung mekaniko naman na kasama ng buyer ang kanyang napagdiskitahan at kanya nakasagutan actually. So marami nagtag sa akin sa video na yon. Actually, so marami akong mga viewers na gusto magbigay ako ng reaction at tinag nila ako doon sa original video. Kaya lang, wala na yung original video kasi ang nag-upload noon is mismong si AC. Okay, yung personal account niya yata. So wala na yung video, tapos mukhang deactivated yung kanyang account ngayon. Okay, pero may mga nag-re-upload na. Ganun talaga ang power of social media. Once na ma-upload mo na, hindi na yan mawawala kasi may magda-download at may magda-download na yan. So ito na lang yung panoorin natin. Sabay-sabay natin panoorin. May mga mali at tama dun sa video at sasabihin ko sa inyo kung sino at bakit at yung personal reaction ko. So actually meron din ako narinig dito kay Boy AC Garage na tama at yun ay uunahin ko bago natin i-play yung video. Sabi niya kasi naging trending tuloy yung comment niya na tara sa Baguio, tara sa Bicol, long ride tayo. Actually mga boss, posible naman talaga na makarating yung adventure ng Baguio ng Bicol nang hindi nag-overheat. Okay? Pero, ang mangyayari doon mga bossing, kailangan i-monitor nila ng tuloy-tuloy na hindi mauubusan ng tubig or coolant yung radiator. Okay? Kasi nga, kaya daw yun binabalik, kasi nga, ang issue is nagbabawas, ang lakas daw magbawas ng tubig. Okay? Hindi nga daw nilo-long ride kasi nga malakas daw magbawas ng tubig. So, kung ibabagyo yan, posible, hindi ko naman sinasabing talagang hindi siya mag-overheat. Posibleng hindi mag-overheat yan. Okay, as long as sinasalinan nyo nga ng sinasalinan from time to time. Okay, so yun, medyo may point si Boy AC Garage doon. Tsaka marami rin talaga mga bossing na sasakyan na medyo may konting tama sa cylinder head, medyo may konting tama sa head gasket, may konting bula-bula, may konting bulwak, pero hindi nag-overheat. Comment yung mga may mga, especially sa mga may mga lumang sasakyan, comment kayo dyan mga boss, na kahit na alam nyo may tama na yung cylinder head at cylinder head gasket, hindi naman nag-overheat yung sa inyo. Yun nga lang, nagbabawas na kayo ng coolant or tubig. Comment po kayo dyan sa baba. Ngayon, eto, panoorin na natin yung video at sabay-sabay nating bigyan ng reaction. Ano daw meron? Ay, si boss, ikaw po mekaniko, boss? Mekaniko po kayo saan? Okay. Pagdating niya pa lang dito mga bossing, tinanong na niya agad kung siya yung mekaniko. Tapos tinanong niya kung mekaniko saan. Okay. Okay lang naman yung tanong niya na yon mga boss. Kumbaga parang reality check or fact check lang yung ginagawa niya. Okay. So tinanong niya na ng isang beses kung mekaniko saan. Tapos tuloy natin. Ay. Nag-overheat po ba? Okay. Nakita nyo na bumulwak sa pag-revolution ng mekaniko yung tubig kasi bukas nga yung radiator, di ba? So doon medyo nag-react na si Boy AC Garage. Tapos eto, Sige, mag-rev mo. sabi niya, bubulwak daw talaga yon kasi ni-rev mo. Nag-overheat po ba? Mekaniko po kayo saan? Ayan. Ha? Saan po kayo mekaniko? Mga tourist bus po nga, hawak ko na. Tourist bus, mga diesel po. Mga gasolina. Nag-overheat na po ba to? Stop tayo ulit. Okay, pangalawang beses na tinanong niya kung mekaniko po ba kayo at saan kayo mekaniko. So sabi ni boss, mekaniko siya ng mga tourist bus. Alam niyo ba mga boss, hindi ganun kadaling ayusin ang mga tourist bus. Ibig sabihin mga boss, malaki ang experience nito ni Manong. Malaking experience yan mga boss. Hindi basta-basta ang mga tourist bus. Okay? Tapos, sabi ni AC, mga diesel. As sumagot si Manong na pati mga gas. Okay, so hindi lang siya diesel, pati mga gas. Tapos ang tinatanong niya kung nag-overheat na daw ba yung adventure. Pero yun nga sir, sabi ko nga kanina, pwede kasing hindi mag-overheat yan basta tuloy-tuloy yung sinasalinan ng tubig. Okay, kaso issue pa rin yun. Wala lang akong Mitsubishi Adventure ngayon mga bossing, pero eto, meron akong sasakyan na mas matanda pa sa Mitsubishi Adventure at ipapakita ko sa inyo kung bubulwak ba kagaya nung sa video yung coolant kapag nire-rev. Okay, punta tayo.
Ito, this is a Toyota 4K engine. Actually, yung makina na to mga bossing, ang alam ko, last na nirelease ito mga 1989 pa yata mga boss. Okay, so mas matanda to kaysa doon sa makina ng Toyota Revo na nakita ninyo sa video. So ayan, umaandar yung ating makina. And kita nyo, punong-puno ng kulan. Try natin i-rev guys, tingnan natin. Nakita nyo kung gaano kalakas yung rev ko. Yes, may mga tumalsik na konting tubig, pero tumalsik siya kasi nga syempre may galaw yung makina. Tapos punong-puno. May mga konting ayun, konting overflow, pero wala kayo nakitang bumulwak. Okay. Ngayon, mamaya sabihin ng mga tao, "Sir, for sure meron kasing thermostat yung makina mo, kaya walang bumubulwak." Actually, yes, totoo naman po meron tayong thermostat kasi kahit lumang makina yan mga bossing, naglalagay po ako ng thermostat. At makikita nyo, nakakulant, hindi po tayo tubig for. Para maging fair yung ating video mga bossing, tatanggalin ko yung thermostat, tapos magbi-video tayo ulit. Ito na mga bossing, at lalo na sa'yo Boy AC Garage, so sana mapanood mo yung video natin. So tinanggal ko yung thermostat nitong makina ko, kaya makikita mo, tuloy-tuloy na yung andar niyan. So kaibahan nga lang mga bossing, yung kay Boy AC Garage, andito yung kanyang water outlet, dito lumalabas yung kanyang tubig or coolant, tapos mas malayo yung kanya banda rito. Sa akin tignan nyo naman dito sa left side, pero mas malapit, konting-konti lang. So tingnan natin kung bubulwak Yun nakikita nyo yun? Diba? Ang lakas nung flow pero walang pumapountain. Ang lakas pa nung rev ko yung kanila ganito lang. Ganyan lang yung kanila. Pero yung sa akin, ang ganda na circulate di ba? Ang ganda na circulation. 'Yun. Ito mga bossing, kapag may tama kasi ang cylinder head, malakas kasi yung pressure niyan. Kaya bukod sa galaw nung water pump, yung water pump kasi yung nagpapaagos. Okay, yung water pump, pinapapasok niya yung coolant, pinalalabas niya ron sa kabila. Kaya tingnan niyo ang lakas ng agos, di ba? Pero kapag may kasama na yung pressure ng compression, ilan ba ang compression ng mga gantong gasoline engine? Mga ganto, mga nasa 150. Patay muna natin mga boss, wait lang. Pressure na ito mga boss, compression ratio nito kung di ako nagkakamali, mga nasa 150, 170, 180. Okay, mataas yung pressure na yun mga boss. Okay, ang mga gulong nga natin pag sumabog 40 PSI, ang lakas na ng sabog, di ba? Sa loob mas malakas yan. Kaya kapag may tama ang head gasket, may tama ang cylinder head, okay, kapag tinanggal nyo ang radiator at nag-rev kayo, ang lakas ng bulwak niya kasi nga sumasama sa pressure na yon yung combustion, okay, yung pagsunog ng fuel, air and fuel mixture. Okay, so tuloy natin. Hindi nga mag-overheat kasi hindi naman nagamit kahapon. Boss, kahit dali natin bagay, tingnan natin kung mag-overheat, sama pa ako. Nagpa-pound na gaano. Hindi nga po, sama nga tayo, titingnan natin kung mag-overheat Pangalawang beses yung ginawa, talagang nagfa-fountain. Tsaka rinig nyo naman sa video mga bossing na konti pa lang yung revolution niya. Kahit hindi natin makita sa RPM gauge yan, hindi pa yan umaabot ng mga 5,000 RPM yung rev na yon. Okay? Tapos sa punto na to mga boss, dito nagsisimula na parang medyo pumapangit na yung tono ng boses ni AC Garage. Okay? So dito kasi kaya siya nag-video is para kumuha siya ng simpatsya ng tao. Okay? Tingnan natin Boss, hindi naman ganyan ang tamang pag-grip niyan. I-rip mo nga lang ano. Dar, ano ba ito, Dar? Boss, nag-overheat po ba? Hindi na nagamit, Brad. Kaya nga po, sama po tayo. Bagay tayo ngayon. Tara, kahit Bicol. Ayan. Tingnan po na. Hindi ko mag-overheat po. Ayan. So dito nagiging paulit-ulit na siya. Okay? Punta tayong Baguio, punta tayong Bicol, tignan natin kung mag-overheat na. Tapos dyan na rin guys na nagsusunod-sunod yung tanong niya sa mekaniko kung ano, mekaniko ba siya, saan siya mekaniko. Okay, so ilang taon na siyang mekaniko. Mga bossing, kung pinanood nyo ng buo yung video, makikita nyo dyan mga boss na sinagot siya nung mekaniko na 1990 pa daw siya mekaniko. Guys, 4 years old pa lang ako noon. Uhuging bata pa ako noon. Yung experience nito ni Tatang mga boss, wala pa yata sa kalingkingan nung kung ano man yung alam ko. Okay? Ano ko, newbie pag tinapat ako dito kay Manong. Okay, sa experience na meron siya.
tingin ko kay AC Garage mas bata sa akin eh. So kung 4 years old ako nung mga panahon ngayon, mamaya siya hindi pa pinapanganak nung panahon na yun. Mekaniko na to si Mano. Okay, so doon tayo ngayon sa pinaglalaban ni AC Garage. Meron din kasi ko nakitang comment doon mga boss na hindi ko alam kung nando sa original video ko siya nakita, pero may nag-comment kasi doon, sabi niya parang tinagtanggol pa niya ng konti yung si AC Garage. Sabi niya hindi yan, walang tama sa head gasket yan kasi hindi naman nagsha-sharon. Yung sinasabi nila na nagsha-sharon mga bossing, kapag tinanggal nyo yung radiator cap, makikita nyo dyan sa cap parang may naghahalong coolant tsaka langis. Ang kulay niya para siyang, kung mahilig kayo sa mga prop, yung mga espresso, yung parang mabula na kulay coffee, 3-in-1 coffee, parang gano'n, o parang kulay sebo yung itsura. Yun yung tinatawag nila na nagsha-sharon, na naghahalo na yung coolant at langis. Okay, so hindi porkit walang naghahalong coolant at langis walang tama yung head gasket. Eto mga boss, nanghingi ako ng head gasket sa isang kong kaibigan. Ayan, so hindi ko alam kung ano pong makina to, pero bibigyan ko kayo ng example ha. Hindi porkit hindi naghahalo ang coolant at langis at hindi siya nagsha-sharon, walang tama ang head gasket. Kung mapapansin nyo, ang head gasket marami yung butas. Ito para sa piston. Yung iba dyan, butas nung cylinder head bolt, mga bilog. Ito, mga to. Yan. Mga butas ng cylinder head bolt dyan. Yung ibang butas dyan, daanan ng langis. Kasi nga, galing sa oil pan, aakit yung langis hanggang cylinder head para malubricate yung mga moving parts doon. Yung iba dyan, daanan naman ng coolant at tubig. Kapag ka naghahalo ang coolant at langis at sinasabi nilang nagsha-sharon, eto yan mga boss. Wait lang ha, hindi ko kasi kabisado tong head gasket na to kung para saan to, pero correct me if I'm wrong. Okay? Eto tingin ko sa ano to eh. Sa tubig to or sa coolant. Eto. Tapos eto kasi maitim. So langis ang dumadaan dito. Kapag ang tama ng head gasket mo, etong nakikita nyo itong buo na to, pag ito nabutas, nasira, maghahalo ang coolant at langis nyo. Okay, yun yung nagiging sharon. Naghahalo sila. Yung coolant nyo pumapasok na sa loob ng makina, pumahalo siya ngayon sa langis. Kaya kapag ka nakita nyo yung evidence sa radiator na parang may 3-in-1 coffee na or parang may sebo na, yun, naghahalo na siya dahil may tama yung head gasket na yan. Regardless kung hindi lang ito may iba pa. Ayan, okay, may iba pa. Okay, pwedeng doon. Okay? Ngayon, ano pa yung isang klase ng may tamang head gasket? Yun naman yung loose compression. Ano yung loose compression mga bossing? Ito, nakikita nyo to, butas ng cylinder, piston. Okay? Pag nawasak itong nasa gitna na to, loose compression na yan mga boss. Pag nasira to, yung dalawang cylinder nyo loose compression na. Okay? Loose compression na. Pag nasira to, ito loose compression na. O kaya ito loose compression na. Very rare na nangyayari, pero nangyayari pa rin na ito nasisira pag ganun. Kaya minsan kahit na nakikita nyo selyado yung makina, parang may sumisirit na pressure, ito naman ang nasira. Pero very rare mangyari yon kasi masyadong malayo, di ba? Yung agwat. Madalas ito pag loose compression. Okay? Pero dun sa case nung adventure ni Boy AC Garage, ang naging tama niyan mga bossing is from the coolant area, yung dinadaanan ng coolant. Halimbawa itong dinadaanan ng coolant na to, ang nasira is itong part na to. Itong part na to. Okay? Pumapasok ang coolant dun sa combustion chamber. Ngayon, pag umangat yung piston, nagkaroon ng compression, sumabog, syempre yung lakas ng pressure na yon, itutulak niya rin dito sa sirang gasket na to. Kaya nararamdaman or nag-e-effect siya dun sa radiator. Okay? Siguro, dahil nga hindi pa ganun kalakas yung fountain, medyo maliit pa yung tama. Pero kalaunan mga bossing, sa lakas kasi ng pressure sa loob ng makina, lalaki at lalaki ang butas na yon. Okay? So ito, sirang head gasket pa lang po ang pinag-uusapan natin. Magkano lang ang labor ng sirang head gasket? Ang gasket yata ng mga ganito is 1,000 pesos. Depende sa makina mga bossing ha. Okay? Mas mahal syempre original. Pero kadalasan naman, bihira naman yung mga nagbabayan sila na original lang kinakabit. Kadalasan OEM or replacement parts. Ngayon, balik tayo. Pagka head gasket, magkano lang ang labor niyan? Siguro parang may mga nakikita ko 3,500 ang labor eh. Okay, so sabihin na natin 1,000 plus 3,500, 4,500 lang ang babayaran nyo. Pero paano po kung hindi sa head gasket ang problema? Minsan mga boss, yung nakita nyo sa video ni Boy AC Garage, ang tama nun mga bossing is nasa cylinder head mismo. Paano kung yung cylinder head ang may crack? Paano kung yun yung may basag? Paano yun yung may damage? Magkano ang cylinder head gasket? Kung di ako nagkakamali correct me if I'm wrong again mga boss.
Yung makina ng Mitsubishi Adventure na yun is a 4G63. 2.0 yata yun. Okay, correct me if I'm wrong na lang mga boss. Napakataas ng compression ratio niyan, kaya nga yan naging 2.0. Okay? So kapag yun ang na-damage yung cylinder head mismo, magkano po ang gastos? Ngayon, merong sinabi si Boy AC Garage doon sa video na maling-mali siya. Ito, pakinggan natin ha. Circulation lang ito! Ano may tama dyan? Ang ganda ng circulator! Mekaniko ka pa lang ano? Nakailang tanong na siya, di ba? So kung ako man yung mekaniko na nandun mga boss, ano na ako eh, iinit na ulo ko eh. Buti nga, ang grabe yung pasensya nito ni Bossing. Ang haba. 1990? Di ba? Naiging paulit-ulit na yung kanyang statement. Ito, abangan lang natin yung sinasabi niya. Yung sinasabi ko na ano, na mali yung punto ni Boy AC Garage ito. Sinabi na rin po naman ng mekaniko natin eh. Boss, tsaka kung may overheat po to at may tama, nag-overheat na po yan. Boss, hindi naman porket may bula is overheat na agad at may tama na agad cylinder head. Boss, boss, ito 2,000 pa to. Pag pinalinis ka at mga kalakalawang niyan, mawawala yung pag pinalinis. Pero boss, yung ganyan, napakaganda ng circulate. Ibig sabihin, boss, may sasakyan natin. Yun yung sinasabi ko sa inyong punto. Ano yung sabi ni Boy AC Garage doon? Boss, pag pinalinis nyo to, mawawala yung kalakalawang niyan. Magiging maayos yan, mawawala yung bula-bula. Actually, Boss AC Garage, ganito yan. Pag seller ka at alam mo may konting problema yung sasakyan mo, ayusin mo. Kung totoo yung sinasabi mo na yun lang yung problema ng sasakyan, papalinis lang yung radiator. Magkano lang magpalinis ng radiator? May adventure din yung pinsan ko, kaya alam ko na madaling tanggalin ang radiator niya. Kaya lang naman nagmamahal ang paglilinis ng radiator kasi may mga radiator na ang hirap tanggalin. Okay? So itong adventure, madaling tanggalin ang radiator nito. So dito sa amin, nagre-range ang ganto kaliit na radiator ha. Linis, mga 1.5. 1.5 to pinakamahal na nga yata yung 1.5 eh. 1,000 to 1.5 linis yun ha. Kung talagang radiator lang ang problema at kailangan lang linisan, sana pinalinis mo na. Sana pinalinis mo na, tapos chinek mo na bago mo ibenta, chinek mo kung gaganyan pa rin. Para ngayon, mapatunayan mo kung tama ka. Kung tama ka na yung radiator lang. Ngayon, kahit nalinisan na yung radiator, natanggal na yung kalakalawang na sinasabi mo, sir. At nandun pa rin yung problema, so wala talaga sa radiator ang problema. Nasa makina, bossing. Okay, nasa makina talaga ang problema ng sasakyan na to. Okay? Tapos, meron pa rito mga bossing. Ito, doon lang kahit kung ako man yung sinasabi nila na pag si Jeep Doctor nandiyan ano kayo mangyayari. Malamang uminit ulo ko mga boss kasi yung ilang beses kang tatanungin, mekaniko ka ba? Saan ka mekaniko? Yung mga ganon, di ba? Paulit-ulit na eh. Tapos punta tayong Baguio, punta tayo ng ano. Ako sasama talaga ako mga boss. Sasama ako, mamamasyal ako sa Baguio, mamamasyal ako sa Bicol. Pero pag tumirok yung adventure, doon lang ako sa Manibela. Kayo magtulak, ako dito lang. Magbablog lang ako. Dito ako sa aircon. Okay? Ganun gagawin ko. Ito, Tapos, para lang yung transparent. So ngayon, hayaan natin yung mga Ayan. tao mag-comment kung ano masasabi nila, boss. Kasi nag-circulate naman na maayos eh. hayaan natin yung mga tao na mag-comment. Doon mga boss, bumagsak ng mundo. Bumagsak yung mundo ni Boss AC Garage. Bakit? Kasi sa comment section, bugbog na bugbog siya. May nagtanggol man siguro sa kanya isa o dalawa, mamaya empleyado pa niya. Okay? Pero kung magbabasa kayo sa mismong video pa lang niya, mga bossing, bugbog na siya, kaya nga siya nag-delete at nag-deactivate. Ngayon, maraming nag-upload, bugbog na bugbog pa rin siya. Kaya nga dapat din ako gagawa ng reaction video kasi sa lahat ng gumawa ng reaction video, talagang bugbog na siya. Ngayon, meron pa siyang sinabi rito na nakaka-alarma sa akin. Meron pang isa na nakaka-alarma sa akin at proud pa siya doon. Wait lang ipapass forward ko lang, hanapin ko lang. Kasi nag-circulate naman na maayos eh. Boss, circulation ko na maayos. Ay, tama na. Nagsasalita ako eh. Pati yung tao niya napagalitan na. Boss, ganito explanation niya na. Si Bossing kasi mekanik ko to eh. Idol ko pala to. Yung ginawa mo yun na yun, Boss AC, walang natuwa. Lahat, actually, kahit ako, kahit sino makapanood, nag-ano ka na doon? Nag-ano ka na? Yung puntong ginawa mo na yun, parang ginagawa mo ng katatawanan si Bossing mekaniko. Walang matino nagagawa nun. Sa totoo lang, sir.
offend kaming lahat doon sa ginawa mo na yon. Boss, idol ka. Hindi, idol kita, boss. Kasi yung sinabi mo... Yung sinasabi mong idol mo siya, hindi yun totoo, sir. Ano na yon? Pangungutya yung ginagawa mo na yon. Sige nga, boss, nag-circulate nga ng maayos, boss. No, maayos ang circulate. Maayos ang circulate. Boss, normal. Boss, lahat ng sasakyan dyan, magdadagdag ka ng tubig dyan. At hindi ka lang basta gamit ng gamit, boss. Iyon ang isa doon. Okay, sabi daw niya, lahat ng unit na nandun sa showroom niya, magdadagdag at magdadagdag ka ng tubig, hindi ka lang basta gamit ng gamit. Actually mga boss, ang isang sasakyan na may magandang makina, walang tama ang makina, walang leak, wala kayong nakikitang visible leak, walang tama sa radiator, walang hindi pumapasok ang kulat or tubig sa loob ng makina. As in maganda. Kahit ilang taon mo yang gamitin, araw-araw mo yang ginagamit, hindi pa kayo nagsasalin. At tingnan nyo, yung mga sasakyan ngayon, di ba? Sino sa inyo yung 5 taon na nagsali na ng kulat? 10 taon na nagsali na ng kulat. Yung iba dyan mga boss, 15 years na hindi pa nagdadagdag ng kulat. Ngayon, itong mga binibenta niyang sasakyan, sabi niya lahat ng unit dito, kailangan mong magsali na magsali. Ang ibig sabihin nun, parang statement niya, lahat ng unit niya may ganon. So nakaka-alarma yon, Sir Boss AC Garage, kasi ibig sabihin lang nun, may mga problema yung mga units na binebenta mo. Okay? Ito lagi ko pinapayo sa mga sellers ng sasakyan mga boss. Bago nyo ibenta ang isang sasakyan, kasi I admit mga boss, alam naman ng ninyo, mga followers ko talaga, na nagba-buy and sell din naman ako, pa isa-isa, kasi yun lang naman yung kaya ng budget ko. Isa-isang unit, buti nga siya maraming unit eh. Okay, pa isa-isa lang naman ang kaya kong bilhin. Pero ako, bago ko ibenta, inaayos ko, ultimo yung minor issue. Okay, ultimo yung minor issue. Bina-advise ko sa mga sellers, pag may problema yung sasakyan nyo, alam ko yung issue, ayusin nyo muna. Ngayon, kung ayaw nyong ayusin, ayaw nyong gumastos, at least i-declare nyo na lang. Okay? Kung dineclare mo yan sa buyer, sir, medyo nagbabawas to ng tubig ha, babantayan nyo, mayat maya, bantayan nyo, salinan nyo, every babiyahe kayo, salinan nyo. Ngayon, pag binili pa rin nila, fault na nila yon. Okay? Kasi naging honest ka na, sinabi mo na yung issue. Ngayon, kung hindi mo sinabi yung issue, alam mo may issue pero hindi mo sinabi, tapos nung ibinalik nila, nagagalit ka na, doon na nagkakaroon ng problema. Okay? Doon na nagkakaroon ng problema kasi lumalabas na doon yung dishonesty. Tapos, nag-post ka pa, nag-video ka pa, tinutok mo palagi sa mukha ng mekaniko na ang dating sa aming lahat, sir, hindi ka kumukuha ng kung sinong tama eh. Ang dating ng video mo, pinapahiya mo yung mekaniko. Okay, pinapahiya mo yung mekaniko. Kasi lahat kami na nakapanood, may alam sa sasakyan o wala, mekaniko man yan or car owner lang yan, halos karamihan sa amin, alam namin na may tama talaga yung adventure mo. Okay, so medyo mali na ipiniglalaban mo pa kung ano yung mali, tapos yung medyo may pagkukulang ka na doon. At yung pakikitungo mo doon sa veteranong mekaniko, hindi na maganda. Meron akong, actually, siyempre, nabanggit ko nga rin sa inyo na nag-buy and sell din ako, di ba? Napanood niyo yung video ko na matandang mekaniko na kasi siya. So, okay ang chinek na lang unit sa akin is Mitsubishi Expander. Okay yung unit, maganda yung andar, na-test drive nila, may dala ring scanner, okay, lahat wala nakita problema. Pero hindi nila binili yung sasakyan dahil sa isang advice ng mekaniko. Anong advice yun? Umaandar yung makina ng Mitsubishi Expander, binuksan nila yung oil filler cap at nagtalsikan yung langis. Okay, nagtalsikan yung langis. Dahil doon, ang sabi ng mekaniko, ay sir, blow pa ito. Overhaul yung makina mo. Okay? So ako, wait, normal yun ah. Pero nakita nyo ba ako nag-upload? Binidyo ko ba? Hindi, wala kayong nakitang ganun sa video ko. Wala kayong nakitang ganun sa vlog ko. Hindi ko in-upload. Hindi ko binidyo yung mukha ng mekaniko. Yung actual niyang sinasabi, hindi. Nirespeto ko yung sinasabi niya. Okay, sige, hayaan ko na. Ayoko makipagtalo, matandang mekaniko eh. Okay, ayoko nung bastusan, hindi ako ganoon. Sige, okay lang sir, sige po. Kung sa tingin niyo po may problema sa sasakyan, hanap na lang po kayo ng iba. Ganon lagi ako. Kung merong kayong nakitang problema sa sasakyan ko, sinabi niyo sa akin yon. Sige sir, tanggapin ko yan. Okay po, hanap na lang po kayo ng iba. Kasi sa isip-isip ko, kahit maka-100 expander ka, lahat ng titignan mo, kahit pumunta ka sa kasa ng Mitsubishi at buksan mo yung pinakabagong Mitsubishi Expander doon, tatalsik ang langis. Anong ginawa ko after that? After nilang umalis, gumawa ako ng video.
wala na dun yung buyer, wala na dun yung mekaniko. Gumawa ako ng video explaining my side. Ngayon, binidyohan ko exactly kung ano yung nakita ng mekaniko. Pag binuksan yung takip, tatalsik yung mga langis. Pinaliwanag ko doon kung bakit. Bakit may tumatalsik na langis? Dahil sa timing chain, may moving parts. Basahin nyo yung comment section, lahat silang umagree. Ngayon, di ba lahat ng ay normal yan, ay matandang mekaniko, hindi alam, ay ganito ganyan. Ngayon, pag nabasa yon ng mismong buyer, nabasa yon ng mismong mekaniko, hindi sasama loob nila sa akin. Bakit? Hindi sila napahiya. Hindi ko sila pinahiya kasi hindi naman sila nakita sa video. The next thing, makakaramdam pa ng panghihinayang yung buyer. Ay mali pala yung judgment or yung checking ng mekaniko ko. Lahat ng tao sa comment section sinasabi normal sa expander pala yun. Ganun pala yung reason kaya pala tumatalsik yung langis doon. Is dahil merong timing chain na gumagalaw doon. Oo nga no, tama nga si Jeep Doctor, sayang. So, ang naramdaman ngayon ng buyer, ng kakapanghinayang na hindi niya nabili yung expander ko. Ang naramdaman niya naman ngayon ng mekaniko nung napanood niyo, ay shit, mali ako, nakakahiya. Yun pala yun. Siya ngayon yung nakaramdam ng hiya. Pero dito sa video mo, Sir Boss AC Garage, mali. Kahit sa ang angulo po namin tingnan, mali, sir. Hindi po, kung meron mang mga mag-check sa sasakyan nyo na sa tingin nyo mali ang kanilang diagnosis, irespeto nyo na lang po. Irespeto nyo. Ngayon, after nilang umalis, tsaka kayo gumawa ng video, tsaka nyo ipaliwanag yung side nyo, may nag-check dito kanina, sabi blow by daw tong sasakyan ko, may tama daw yung head gasket. Videohan mo, pakita mo, tingin nyo mga bossing, tama po ba, blow by ba talaga to? Hayaan mo yung tao ang magsabi ng payo nila. Hindi yung ikaw pa lang, doon pa lang sa video mo, hinusgahan mo na yung isang veteranong mekaniko na 1990 pa. Talagang sobrang galing na. Kung ako sasabihin ko sa inyo mga boss, kung hahamunin ako ng one-on-one ng mekaniko, hindi ako lalaban boss. Talong-talo ako sa experience pa lang nun. Uhuging bata pa lang ako, mga bossing. Uhuging bata pa lang ako. Tapos tinitira pa niya mga tourist bus. Tingnan natin yung mga mekaniko nga ng kotse, mekaniko ng kotse, mekaniko ng SUV. Yung karamihan sa mga yan takot humawak ng bus. Pero humawak ka ng bus, pahawakin mo ng SUV yan, pahawakin mo ng mga jeep yan, kahit mga owner type jeep at taxi yan, hindi sila kakabahan mga boss. So ganun lang mga boss. Ang naging kulang dito sa video na to mga boss is respeto. Una-una respeto. Pangalawa is yung acceptance ng mali mo, acceptance na may problema yung sasakyan mo pero pinaglalaban mo pa rin yung mali. Okay?